Siguradong magtatalon sa tuwa ang inyong mga anak kapag ganitong makukulay na puto ang ihanda nyo sa kanila. Perfect ito sa mga kids party o kahit na anumang handaan, kaya tara simulan na natin. Dito ay gumamit lang ako ng 1 cup all-purpose flour, 1/2 cup white sugar at isang itlog. Kunting asin at 1 tablespoon baking powder. At 1/3 cup evap milk, haluin lang na mabuti pero wag OA. I mean, don't overmix. Marami kasi ang nagsasabi na paano daw hindi ma-overmix, ang bilis daw maghalo. Kung napapansin nyo, ganyan lang talaga yung normal na bilis ng paghalo. Kaya lang bumibilis yung paghalo kasi tinatime sa 1,000 yung speed ng video kagaya nito. O, diba? Ang bilis tapos agad. Atik-atik ba? Charot. Ito na yung ating mixture, no? Pero sasalain pa natin ito dahil may mga bubuo pa. Kailangan natin tanggalin yun para makinis talaga yung ating puto. Pero minsan ko lang talaga to ginagawa. Madalas hindi na ako nagsasala. Time consuming na kasi tapos dagdag hugasin pa. Charot. Basta ma-mix lang na maigi yung batter, okay na. Ayan, simutin natin ng maigi kay sayang, mga isang molder pa itong nasa strainer. Ang kinis na ng ating mixture, ganito lang pala kalapot dapat. Ngayon naman ay hatiin natin to sa 4 at lagyan natin ng iba't ibang kulay. At ito na nga, nalagyan na natin ng iba't ibang kulay. Gumamit tayo dito ng green, pink, orange. Tapos yung pang-apat natin ay yung white mixture lang. Ang sukat pala na nilagay ko sa bawat kulay ay tagwa 1/3 cup lang. At itong white naman ay 1/2 cup lang ito since pang top lang naman natin siya. Ngayon naman ay dumako tayo dito sa ating mga molders. Since hindi na tayo naglagay ng margarine at butter sa ating mixture, ay dapat maglagay tayo ng panty liner, cup liner sa ating mga molders para hindi dumikit yung puto. Dito pala ay gumamit ako ng dalawang klase ng molder para masubukan natin lahat. Gumamit ako ng bibingka molder at yung medium size ng puto cheese na plastic molder. At ngayon nga ay maglalagay na tayo sa ating mga molders. Unahin natin ilagay yung may mga kulay na mixture. Pag nalagyan na natin lahat ng molders, ipatong lang natin dito yung white na mixture. Dito na makikita ang iyong creativity sa paglalagay nitong white mixture. Ako ganyan ko lang siya nilagay. Parang abstract design lang ang kalalabasan nito. Kung gusto nyong nipisan pa or kapalan pa yung white mixture sa top, na sa inyo na, bahala na kayo sa inyong design. Para maging pantay yung biyak ng ating puto ay guguhitan natin ito ng lemon o kalamansi. Dito nga ay gumuhit ako ng pa-cross dahil ito ang design ng biyak na gusto ko. At dahil medyo pasmado nga ako, pakalat-kalat itong cross ko. Kaya yung biyak ng puto natin pakalat-kalat na cross din. Basta kung saan mo mailagay itong kalamansi juice ay nagkakaroon ng biyak doon dahil nga may chemical reaction ito. Kung gusto nyo pa ng mas malaki pang biyak, laliman nyo lang sa pagguhit. Itong sa akin mababaw lang, kaya mababaw lang din yung biyak. At ngayon nga ilulutuin natin ito sa loob ng 10 minutes high heat.